Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jane at nais kong magbahagi ng kwento mula sa aking puso. Siguro, iniisip mo, bakit ko isinusulat ang mga bagay na ito sa isang hindi kilalang tao? Pero sa bawat gabi na naririnig kita, DJ Serene, parang may kausap akong matagal ng kaibigan. Kaya heto ako ngayon. Sinusubukang ilahad ang isang kwento na hindi ko sana ipapaabot sa iba. Isang kwento ng pagkatalo. Ngunit sa huli, naging isang uri ng pagkatuto. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang simpleng pamilya. Magulang na may mga pangarap para sa kanilang anak. At anak na may mga pangarap para sa sarili. Sa kabila ng hirap, may pagmamahalan at pagsasakripisyo. Ngunit, sa isang iglap, lahat ng iyon ay nabago. Nang dumating ang utang, hindi lang basta utang ng pera. Ang utang nila sa isang makapangyarihang tao, si Julian Jimenez. Si Julian, isang pangalan na hindi ko iniiwasang banggitin. Siya ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon, nagsusulat. Siya ang dahilan kung bakit ako tumayo sa harap ng isang katotohanan na hindi ko alam kung kakayanin kong buuin. Ibinayad ako ng mga magulang ko kay Julian. Sa isip ko, hindi ko kayang tanggapin ang kabayaran na hinihingi niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, napilitan akong sumunod. Laking gulat ko nang madama ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang isang uri ng lakas mula sa kanya. Isang malamig na alon na humaplos sa aking puso. Ang unang gabi na magkasama kami, hindi siya nagsalita ng kahit anong salita. Nakatayo siya sa may pintuan at tiningnan lang ako ng walang emosyon. Parang ang bawat titig niya ay isang lihim na hindi ko kayang basahin. Ngunit hindi ko kayang alisin ang mga mata ko sa kanya. Mararamdaman mong may kakaibang lakas sa bawat silip na ipinapadala niya sa akin. Tahimik siya, pero ramdam ko ang init sa kanyang presensya, para bang may matinding bagyong pumapasok sa puso ko, at hindi ko kayang tumanggi. Sa kabila ng lahat ng takot at alinlangan ko, isang maliit na bahagi ng aking sarili ang nagsabi, hindi ko kayang labanan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit habang siya'y malapit sa akin, parang may isang puwersang nagtulak sa aking katawan na magbigay. Hindi ko alam kung ito ba'y takot o isang lihim na pagnanasa, ngunit nagpasya akong hindi itanggi ang nararamdaman ko sa mga gabing magkasama kami. Hindi ako makagalaw ng mag-isa. Hindi ko alam kung ang mga kamay ko ay kusabang humahawak sa kanya o kung ito'y pinipilit kong gawin. At sa bawat haplos ng kanyang mga kamay, parang isang lihim na pinapaalalahanan ako na ako'y hindi na alipin ng buhay ko. Sa halip, ako'y isang babae na natututo sa init ng kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Ngunit ang puso ko ay sumabog sa damdamin na hindi ko kayang kontrolin. DJ Serene, ang nararamdaman ko kay Julian ay hindi ganun kasimple. Ang bawat gabing magkasama kami, hindi lang ako basta isang babae na kailangang magsilbi sa kanya. Ako rin ay isang tao na natututo sa mga gabing puno ng pagkakasundo at init na hindi ko kayang ipaliwanag. Siguro, hindi ko pa rin kayang tanggapin ang kabayaran ng mga magulang ko, ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong mahalin siya. Ang kanyang presensya, ang bawat pagtingin niya sa akin, hindi ko kayang bitawan. Hindi ko alam kung ang mga pangarap ko sa buhay ay magiging pareho pa ba sa ngayon. Ang tanging alam ko, natutunan ko siyang mahalin dahil sa kung paano niya ako tinanggap, sa mga mata niyang hindi nagtatanong at sa mga gabi na ako'y naging ganap sa kanya. Hindi ko alam kung tama ito, pero alam ko, ako na yata ang natutong magtangi sa isang pagnanasa na hindi ko kayang ipaliwanag. Sana,
Kung nababasa mo ito, DJ Serene, maramdaman mo kung gaano kalalim ang kwento kong ito. Kung gaano kabigat ang... Naalala ko pa ang unang pagkakataon na nahulog ang mga mata ko sa kanya, Julian. Hindi ko noon naisip na ang bawat galaw, bawat sulyap, ay may ibig sabihin na. Nasa isang silid kami noon, tahimik, at ang tanging tunog na maririnig ay ang malalim na paghinga ng bawat isa sa amin. Nasa may bintana ako, at siya ay nakatayo lang, hindi gumagalaw. Tinitingnan lang ako. Wala siyang sinabi, pero ang mga mata niya ay tila nagsasabi ng lahat ng gusto niyang iparating. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon, pero may isang bagay sa kanya na para bang nagsisilibing magnet. Ang bawat saglit na mata ko ay hindi kayang lumayo sa kanya. Ang unang gabing iyon ay napaka-intense. Hindi ko alam kung ang takot o ang isang lihim na kasabikan ay nangingibabaw sa akin. Lahat ng nararamdaman ko, parang siya lang ang may kapangyarihang magpasabog sa puso ko. At sa bawat galaw ng kanyang katawan, ako'y para bang napapaamo sa isang makapangyarihang presensya na hindi ko kayang kontrolin. Ang kanyang mga mata ay matalim, malamig, ngunit may isang uri ng init sa likod ng mga iyon. Parang tinatablan ako ng apoy na hindi ko kayang iwasan. Habang siya'y nakatayo sa malapit, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang amoy ng kanyang pabango na tila sumasakop sa buong paligid. Hindi ko kayang tumingin sa ibang lugar at ang kanyang bawat galaw ay para bang umaabot sa aking kaluluwa. Sa bawat pagtingin niya sa akin, may isang uri ng puwersa na tila nagtutulak sa aking katawan papalapit sa kanya. At ang hindi ko inaasahan, ang mga kamay ko ay kusa na lang na gumalaw, humawak sa kanya. Hindi ko na kayang itanggi pa ang damdamin na may nararamdaman ako para sa kanya. Bawat gabing magkasama kami, hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Iba siya, DJ Serene. Iba siya kumpara sa mga ibang lalaki na pumasok sa buhay ko. Hindi siya mabilis magsalita. Hindi siya magbibigay ng kahit anong pangako. Ngunit sa bawat sulyap niya sa akin, sa bawat titig na halos mag-utos sa katawan ko, hindi ko kayang magtangi. Isang gabi, habang magkasama kami sa hardin, nagsimula kaming mag-usap. Hindi siya madaldal, hindi siya gaya ng ibang tao na mahilig magsalita ng walang saysay. Ngunit may mga pagkakataong magkasama kami sa tahimik na espasyo. Ramdam ko ang bawat titig niya, at kung minsan, ang dahan-dahan niyang paglapit sa akin. Minsan, huhulihin ko siyang tinitingnan ako, ang mga mata niyang hindi matitinag, at bigla na lang siya lalapit. Dahan-dahang hahawiin ang buhok ko sa tenga, at pagkatapos ay maririnig ko ang kanyang malalim na tinig. Maganda ka kapag tahimik, ka lang na ganyan, para kang panganib. Sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang magpaliwanag. Wala akong alam kundi ang init na dumarampi sa aking balat tuwing siya ay malapit. Ang bawat haplos niya sa aking katawan ay may kasamang isang uri ng pangako na hindi ko alam kung totoo ba o isang ilusyon lang. Ngunit habang nararamdaman ko siya, habang naroroon siya sa aking tabi, parang wala akong takot. Ang takot na akala ko'y matagal ko nang iniwasan ay naging isang bagay na nagiging magaan sa kanyang mga kamay. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay, ang bawat haplos ay isang uri ng pagpapahayag ng isang lihim na hindi kayang itago. Hindi siya kailanman nagsalita ng malakas. Hindi siya kailanman nagbigay ng kahit anong pangako o sigurado. Ngunit sa mga gabing iyon, sa kanyang mga mata, naramdaman ko na ako'y may lugar, may init na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko alam kung bakit ako natututo sa kanya, sa mga halakhak niyang hindi ko kailanman inasahan. Pero sa bawat gabing magkasama kami, natutunan ko ng tanggapin ang aking nararamdaman. Ang nararamdaman na akala ko'y isang pagkakamali.
ngunit tila naging isang natural na bahagi ng pagkatao ko. Minsan, nagtataka ako kung ito ba ay tadhana o sadyang hindi ko kayang labanan ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya na hindi kailanman nagsabi ng mahal kita. Siya na hindi kailanman nagbigay ng garantiya. Ngunit sa mga tingin, sa mga galak ng mga gabi, parang ako na mismo ang natututo ng isang uri ng pagmamahal na hindi ko kayang ipaliwanag. At habang unti-unti nahulog na ako sa kanya, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Sa bawat pagdapo ng kanyang kamay sa aking balat, sa bawat salita na hindi niya kailanman binanggit, alam kong siya na ang maghahari sa buhay ko. Kahit hindi ko pa rin kayang tanggapin na, sa isang gabing tulad nito, ang isang babae tulad ko ay natututo ng isang lihim na pagmamahal sa isang lalaki na hindi ko dapat mahalin. Bawat gabing magkasama kami, ang mga mata ni Julian ay parang mga apoy na nagsisimula ng magliyab. At ako, isang alingaw-ngaw ng damdamin na hindi kayang itago. Hindi ko na kayang iwasan ang pakiramdam na may isang puwersa na humihila sa akin patungo sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng init ito, ngunit ang bawat sulyap na tinatanggap ko mula sa kanya ay para bang nagbibigay gabay sa mga susunod na hakbang ko. Minsan, tila hindi ko na kayang magsalita. Hindi ko na kayang magpigil sa bawat titig na ipinapadama niya. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang mahina at malamig na hangin ang dumaan. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa bawat hinga ko, parang may kung anong kabuntot na alon ng init na sumasakop sa aking katawan. Nandyan siya, hindi malayo. Ang mga mata niyang nakatutok sa akin. Ang bawat galaw niya ay naglalaman ng isang lihim na hindi ko kayang iwasan. Habang kami nag-uusap, nararamdaman ko na ang pagkakaalpas ng hangin sa kanyang katawan at sa bawat saglit na magkalapit kami, mas nararamdaman ko ang init ng katawan niya. Alam ko na may nangyayari sa aming dalawa na wala sa plano. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero ang mga gabing iyon ay puno ng mga saglit na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung ang mga galak na nararamdaman ko ay nagmumula sa pagkakaroon ng presensya niya sa aking paligid, o kung ang bawat himas ng kanyang kamay ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamahal na hindi ko dapat maramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, at parang wala na akong magawa kundi ang hayaan ng bawat kilos niya. Parang ako'y napapaamo, hindi ko kayang labanan. Sa bawat hakbang na ginawa niya, nararamdaman ko ang bawat kilig sa aking katawan. Ang mga galak na hindi ko na kayang ipaliwanag. Nasa mga kamay niya, natutunan ko ang mga bagay na wala sa aking kontrol. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko at ang mga palad ko ay kusa na lang na humawak sa kanyang braso. Julian, ang tanging lumabas sa bibig ko. At sa oras na iyon natutunan ko na wala akong magagawa, kundi ang sumunod sa init na nararamdaman ko. Parang sinadya ang lahat ng ito, at sa bawat kisap ng mata, naramdaman ko na hindi na ako kayang ilayo pa mula sa kanya. Ang bawat ulap na dumaan sa ating paligid, ang malamlam na liwanag ng buwan, ang lahat ng ito ay nagbigay liwanag sa aking nararamdaman. Minsan, naiisip ko kung ang bawat galaw ng katawan niya ay isang pagsubok o isang hakbang patungo sa isang landas na hindi ko kayang tanggapin. Ngunit hindi ko kayang magtanong dahil sa bawat haplos ng kanyang kamay, natutunan ko na hindi ko na kayang bumangon mula sa nararamdaman ko. Wala akong lakas upang magtangkang alisin siya mula sa puso ko. Ang bawat sandali na magkasama kami ay isang pagbabalik loob sa mga lihim na naglalagablab sa aking katawan. Hindi ko na kayang magsalita pa. Hindi ko na kayang magtakip. Ang mga salitang binigkas ko sa gabing iyon ay nagpasimula ng isang bagong kabanata ng aming buhay. Sa bawat silip ng kanyang mga mata,
Natutunan kong iwasan ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga tanong na nagtutulak sa aking puso na masaktan o magsimulang maghanap ng sagot. Ngunit sa halip na maghanap, natutunan ko na lang na yakapin ang init na nagmumula sa kanyang presensya. Ang bawat gabi ay nagsisilbing isang hindi nakikitang labanan. At sa bawat tanong na itinatago namin, lalo lang kami lumalapit sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin, ngunit ang mga gabing magkasama kami ay naging isang simbolo ng init na unti-unting kumakalat sa katawan ko. Sa bawat minutong magkasama kami, ang mga lihim na hindi kayang itago ay nagiging sanhi ng isang pagsabog. Isang pagsabog na parehong natututo kaming yakapin. Dahil sa kanya, natutunan kong magpatawad. Natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa mga hipon niyang hindi ko kayang isalaysay, natutunan ko na maramdaman ang pagnanasa, ang pagmamahal, at ang pagkatalo ng hindi ko kayang pagkatapos ng gabing iyon. Parang may isang puwersang humihila sa akin pabalik kay Julian. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa amin, pero ang init ng mga kamay niya, ang haplos ng kanyang mga daliri sa aking balat, ay nagbigay ng isang pakiramdam na hindi ko kayang itanggi. Hindi ko alam kung ang mga pagnanasa o ang mga lihim na unti-unting lumilitaw sa aming mga mata ay may ibig sabihin. Hindi ko kayang linawin ang lahat, ngunit ang bawat hakbang namin papalapit sa isa't isa ay isang hindi malilimutang karanasan. Habang kami nag-uusap sa isang sulok ng sala, ang mga sulyap ko sa kanya ay puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Bawat patagilid na titig niya, ang bawat ngiti na tumatago sa aking puso, parang mga apoy na unti-unting kumakalat at hindi ko kayang iwasan. Hindi ko na kayang pigilan ang damdamin ko. May mga pagkakataong natutulala ako. Nakatingin lang sa kanya at hindi ko alam kung anong klaseng laro ang nagaganap sa pagitan namin. Sa tuwing malapit siya sa akin, nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na puno ng tensyon. Parang may hangin na dumaan na nagdudulot ng init sa aking katawan. Jules. Ang pangalan niya na halos hindi ko na matukoy kung isang tanong o isang pahayag. Ang bawat salitang binigkas ko ay nagiging isang lihim na nag-aalab sa pagitan namin. Hindi ko kayang linisin ang sarili ko mula sa mga damdaming ito at sa bawat hakbang na nilalakad namin, parang isang labirint na walang katapusan. Hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko sa kanya at ang bawat galak na binabalot ng aking katawan ay nagiging mas malupit at mas matindi. Nang mga sandaling iyon, parang ako'y natutukso sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang alisin ang aking tingin sa kanya. Dahil sa bawat sulyap, may isang lihim na nagpaparamdam sa akin. Ang mga kamay niya ay parang mga hangin na dahan-dahang dumapo sa aking katawan. At sa bawat haplos na ginagawa niya, natututo akong bitawan ang aking mga takot. Wala na akong magawa kundi ang magpatuloy sa pakiramdam na hindi ko kayang alisin. Ang mga gabing magkasama kami ay puno ng mga walang katapusang tanong at saglit ng kabuntot na init. Minsan nararamdaman ko ang bawat sulyap niya sa aking mga labi at sa bawat sandali, ang pagnanais ko ay unti-unting nagiging isang apoy na hindi ko kayang patayin. Sa bawat malapit na sulyap, ang init na bumabalot sa amin ay nagiging sanhi ng isang kakaibang pagnanasa at hindi ko na kayang magpigil. Bawat pagdapo ng kanyang mga kamay, bawat hipo na naglalakbay sa aking katawan, ay may kasamang pagnanasa at lihim na hindi ko kayang isalaysay. Sa mga pagkakataong magkasama kami, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa mga salitang binibigkas. Minsan, ang pagnanasa ay isang uri ng pagpapahayag ng isang damdamin na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. At sa mga sandaling iyon,
Ang bawat titig, bawat galaw, bawat pagnanasa na nararamdaman ko mula kay Julian ay nagsisilbing isang lihim na hindi ko kayang isiwalat. Para bang sa bawat pagdapo ng kanyang mga labi sa aking mga kamay, unti-unti ko na ring nararamdaman ang init na hindi kayang tanggalin ng kahit anong pag-aalinlangan. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit sa bawat sandali na kami magkasama, natutunan ko na ang pagmamahal ay isang bagay na hindi mo kayang ikubli. Walang lihim na hindi naglalabas ng apoy, at sa mga sandaling ito, nararamdaman ko ang apoy na naglalagablab sa pagitan namin. Wala na akong magawa kundi ang sumunod sa nararamdaman ko, ang sumabay sa bawat alon ng init na unti-unting bumabalot sa aming katawan. Sa huli, alam ko na ang bawat pagnanasa, bawat galak, at bawat lihim na itinatago namin ay nagsisilbing isang hakbang patungo sa isang hindi malilimutang karanasan. Sa mga gabing iyon, natutunan kong tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi kayang kontrolin. Sa bawat sulyap at bawat titig ni Julian, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging makikita sa mga salita. Minsan, naiisip ko kung hanggang saan ko kayang dalhin ang mga damdaming ito. Sa bawat pagdaan ng araw, ang mga sandali naming magkasama ay tila naging isang lihim na hindi kayang ipaliwanag. Pagkatapos ng lahat ng iyon, ang mga tingin ni Julian ay parang isang apoy na hindi kayang patayin. Wala akong magawa kundi ang magpatuloy, umasa, at magtangkang hindi mawalan ng kontrol sa nararamdaman ko. Ang mga gabing magkasama kami ay puno ng tensyon. Minsan, kapag tinitignan ko siya mula sa sulok ng mata ko, nararamdaman ko ang init na dumadaloy mula sa kanya. Hindi ko kayang iwasan ang mag-isip ng mga bagay na hindi ko pa kayang ilabas. Sa mga sandaling iyon, ang mga salitang hindi ko kayang sabihin ay parang mga alon na humahaplos sa aking puso. Ang bawat titig niya, bawat sulyap sa aking mga mata, ay puno ng kahulugan na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero ang mga simpleng pagdapo ng kanyang mga kamay sa aking katawan ay may kasamang mga damdaming hindi ko kayang takasan. Sa bawat kislap ng aming mga mata, ang mundo ay parang humihinto at ako'y natutulala sa kanyang mga mata. Minsan, hindi ko na kayang pigilan ang mga paghahangad na bumangon mula sa aking katawan. Ang bawat pagkakataon na kami magkasama ay parang isang pagsubok na hindi ko kayang ipaliwanag. Para bang may isang bagay sa kanyang presensya na nagiging sanhi ng bawat panginginig ng aking katawan at hindi ko kayang umiwas. Isang gabi, habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang dahan-dahang paglapit niya sa akin. Ang kanyang hininga ay ramdam ko sa aking leeg at ang init ng kanyang katawan ay tumagos sa aking balat. Hindi ko na kayang itanggi pa ang nararamdaman ko. Ang mga kamay niya, dahan-dahang humaplos sa aking likod, nagbigay ng pakiramdam ng isang init na hindi kayang ihambing. Sa bawat galaw niya, parang may mga piraso ng sarili ko na nagsusumigaw ng mga damdaming hindi ko kayang iparating. Ang gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Habang kami magkasama sa silid, nagkaroon kami ng isang koneksyon na hindi kayang ikubli ng mga salita. Ang bawat sulyap ni Julian ay puno ng init at ang bawat galaw niya ay tila may pahiwatig na nagpapakita ng hindi matitinag na pagnanasa. Parang may isang hindi malirip na alon na bumabalot sa aming dalawa. At kami nagiging bahagi ng isang lihim na hindi kayang masaksihan ng iba. Habang hawak ko ang mga kamay niya, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagsimula ring mag-umpisa sa loob ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ito nangyari, ngunit ang mga pagnanasa ko sa kanya ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. May mga sandali na ang bawat sulyap, bawat dahan-dahang haplos, at bawat titig na ipinupukol niya sa akin ay tila nagiging isang apoy
na nagpapasiko sa akin ng walang katapusan. Ang gabi ay naging isang pagkakataon para sa amin upang magtago sa ilalim ng ating mga damdamin. Ang mga halakhak namin ay nagsilbing isang panandaliang kaligayahan. Ngunit ang mga gabing iyon ay nagbigay ng mas malalim na koneksyon sa aming dalawa. Hindi ko kayang tanggalin ang pakiramdam ng init na patuloy na bumabalot sa akin tuwing naroroon siya sa aking tabi. Sa mga sandaling iyon, natutunan kong tanggapin ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang iwasan ang bawat nararamdaman na bumabalot sa aming pagnanasa. Ang mga gabing iyon ay nagbigay sa akin ng isang masalimuot na mundo, puno ng damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung hanggang saan kami dadalhin ng mga damdaming ito. Ngunit alam ko na hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Ang bawat sandali na kami magkasama ay nagsisilbing isang lihim na hindi kayang ilabas. Ngunit patuloy na bumubuo ng isang hindi ko na alam kung anong nangyayari sa pagitan namin ni Julian. Ang mga sandaling magkasama kami ay punong-puno ng mga hindi mabigkas na saloobin, ng mga tingin, at ng mga damdaming hindi ko kayang ilabas. Ang bawat patak ng ulan sa aming mga gabi ay tila nagpapalalim ng koneksyon namin na kahit hindi namin binabanggit, nararamdaman namin. May mga pagkakataon na ang mga simpleng galak na dulot ng aming magkasamang pag-uusap ay nagiging isang bagay na mahirap tanggapin. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno, parang ang oras ay humihinto sa bawat hakbang namin. Nandyan siya, palaging malapit, ang mga mata niyang sumisilip mula sa ilalim ng kanyang buhok. Mga kamay niyang mahigpit ang hawak sa aking braso. Hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko. Ang mga bagay na itinatago ko sa loob ko ay nagsimulang magbukas ng pinto. Ang mga nais kong iparating ay hindi na kayang ikubli pa. Sa bawat titig na ipinupukol ni Julian sa akin, may mga alaala na bumabalik, mga alaalang puno ng pagnanasa, at mga hindi nasabing salita. Ang kanyang presensya ay tila may kahulugan sa akin. At sa bawat paglapit niya sa aking katawan, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon. Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa nararamdaman ko, basta't alam ko lang na ang bawat sandali ng aming magkasamang pagkikita ay nagsisilbing isang pahina ng isang kwento na puno ng lihim na hangarin. May isang gabi na hindi ko malilimutan. Habang nagsasalita kami sa ilalim ng mga ilaw ng buwan, naramdaman ko ang kanyang paglapit. Hindi ko kayang tumanggi sa bawat galaw ng kanyang katawan na nagbigay ng mga hindi kayang ipaliwanag na sensasyon. Ang kanyang mga mata ay parang isang pinto na naglalaman ng mga lihim na hindi ko kayang masilip. Ngunit parang may isang puwersa na nagsasabi sa akin na buksan ito. Ang mga katagang hindi ko kayang sabihin ay unti-unting namutawi sa aking mga labi, ngunit hindi ko kayang ituloy. Bawat patak ng ulan ay nagiging bahagi ng mga saloobin na patuloy na lumalalim, ngunit hindi ko kayang ipahayag. Pagdating ng umaga, wala na kami sa mga lugar na pinagtataguan ng aming mga damdamin. Ang bawat gabi na kami magkasama ay nagsisilbing isang pagtakas sa realidad. Isang pahinga mula sa mga pagdududa at takot na patuloy na bumabalot sa aming mga isipan. Ngunit ang bawat kislap ng araw ay nagiging paalala na ang mga bagay na ito ay hindi kayang itago magpakailanman. Kaya't sa kabila ng lahat ng hindi kayang sabihin, nararamdaman ko na may mga pagkakataon na ang mga hindi napapansin na sandali ay nagiging daan patungo sa isang mas malalim na ugnayan. Ngunit paano nga ba namin haharapin ang mga damdaming ito? Ang mga gabing magkasama kami ay patuloy na nagiiwan ng mga tanong sa aking isipan. Hindi ko alam kung hanggang saan kami hahantong. Ngunit alam ko na ang bawat pagkakataon ay puno ng mga aral na patuloy kong natutunan. Ang mga iniwasang saloobin
ay nagiging mga leksyon na hindi ko kayang kalimutan. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na hindi lahat ng kwento ay may kasagutan agad. Ang mga damdamin ay masalimuot at may mga pagkakataong kailangan lang nating tanggapin ang mga ito kahit hindi natin ito kayang ipaliwanag. Ang mahalaga, sa bawat hakbang ay natututo tayong magtiwala, hindi lang sa mga taong kasama natin, kundi sa sarili nating kakayahang humarap sa mga pagsubok ng buhay. Nasa isang sulok kami ng buhay kung saan ang mga saloobin namin ay mas pinili ng oras na manahimik. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyari sa pagitan namin ni Julian, pero alam ko na ang bawat galaw at titig niya ay may kahulugan. Ang mga gabing pinuno ng mga magaan na usapan at mga simpleng halakhak ay nagbukas ng pinto sa mga nararamdaman na hindi ko kayang itago pa. Ngunit sa kabila ng mga alaalang ito, alam kong may mga bagay na hindi kayang pagtakpan ng oras at hindi kayang gawing magaan ng mga sandali ng pagpapatawa. Tulad ng mga ulap na dumaan, hindi ko alam kung kailan kami nagsimula magtago sa ilalim ng mga itinatagong pananaw. Hindi ko kayang tanggapin ang mga damdamin ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit nararamdaman ko sa bawat kislot ng puso ko na may mga pagkakataon na ang isang simpleng pagtingin ni Julian ay nagsasabing higit pa sa mga simpleng salita. Tila may mga bagay na hindi kayang madinig ng iba. Mga lihim na patuloy na sumisilip sa mga mata na nagtatago ng kanilang kahulugan. Minsan, iniisip ko kung kaya ko bang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Kung kaya ko bang manatili sa lugar na puno ng mga hindi natapos na pag-uusap at hindi natutunan ng mga desisyon. Ngunit alam ko na sa bawat patak ng ulan na tumatama sa mga bubong ng aming mga gabi, may mga pagkakataon na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa mga salitang hindi kayang sabihin. Minsan, ang mga pagnanasa na hindi kayang magtapat ay naging mga alaala na nagiging daan para sa pagtanggap sa mga katotohanang masakit. Bawat galak na dulot ng aming magkasamang mga sandali ay nagsisilbing isang pagninilay sa mga pagsubok na aking pinagdadaanan. Walang kasiguraduhan sa hinaharap, ngunit sa mga gabing magkasama kami, ang mga hindi sinabi ay nagiging mas malalim kaysa sa mga salitang ipinagpapaliban. Hindi ko kayang magtanong kung anong mangyayari sa amin, ngunit alam ko na may mga pagkakataon na ang mga pagdapo ng mga kamay, ng mga mata na nagsasabing walang saloobin, ay nagiging sapat upang mapagtanto ang mga di mabilang na alaala na patuloy na umiikot sa aking isipan. Pumapaloob sa bawat hakbang ng buhay ang mga hindi nasabing saloobin. Minsan, sa katahimikan, doon ko natutunan na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, mga damdamin na masyadong malalim para buuin ng mga salita. Hindi ko alam kung hanggang saan kami makararating, ngunit alam ko na sa bawat hakbang ay natututo akong tanggapin na may mga sandali na wala tayong kasiguraduhan. Ang mahalaga, sa bawat pagkakataon, ay natututo tayo ng mas maraming aral mula sa mga tao at karanasan na nagiging bahagi ng ating buhay. At sa bawat pagkikita namin, ang mga tanong na walang sagot ay nagsisilbing isang hakbang patungo sa mas malalim na pangunawa sa aking sarili, na kahit hindi ko kayang itago, kahit hindi ko kayang ipaliwanag, may mga bagay na mas magaan sa pakiramdam kapag iniintindi ko lamang ang mga simpleng nasa isang punto ako ng buhay ko, kung saan ang lahat ng mga nangyari sa pagitan namin ni Julian ay nagsimulang maging bahagi na ng nakaraan. Hindi ko alam kung anong eksaktong sandali nagbago ang lahat o kung kailan ko na lamang natanggap ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Sa mga gabi ng mga tahimik na pagninilay at pagmumuni, natutunan kong yakapin ang mga pagdapo ng mga sandaling iyon, hindi na bilang isang pagnanasa o mga lihim na hindi kayang sabihin, kundi bilang mga aral na nagbukas ng mas malalim na pangunawa sa aking sarili. Nandyan siya, sa mga mata ng mga tao.
Isang alaala na nagsisilbing paalala na hindi lahat ng kwento ay kailangang magtapos sa parehong paraan. May mga pagkakataong ang mga bagay na hindi natin pinili o mga sandaling hindi natin inaasahan ay siyang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging mas matatag. Sa bawat hakbang ng buhay, natutunan kong tanggapin ang mga desisyon ko at maging bukas sa mga bagong pagkakataon. Sa kabila ng lahat ng mga takot at mga pangarap na nagtataglay ng mga hindi inaasahang kahihinatnan. Habang lumilipas ang oras, natutunan ko na hindi lahat ng kasaysayan ay kailangang magtapos sa isang malungkot na tuldok. May mga bagay na, bagamat hindi nasusundan ng mga pangako o salitang hindi nasabi, ay nagiging mga alaala na nagbibigay lakas sa atin upang magpatuloy. Ang bawat kagalakan at sakit ay may dahilan, at sa bawat paglalakbay ko sa mundong ito, natutunan kong yakapin ang lahat ng parte ng buhay ko. Mga mali, mga tamang hakbang, at mga hindi natutunang aral. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Julian, at sa ngayon, hindi ko rin alam kung saan ito magtatapos. Ngunit sa mga sandaling magkasama kami, natutunan kong hindi ko kailangan ng lahat ng sagot. Hindi ko kailangan ng kasiguraduhan para tanggapin ang mga nangyari at yakapin ang mga magagandang alaala. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong magpasalamat sa mga sandaling iyon, sa mga magaan na titig, at sa mga pagdapo ng kanyang kamay na nagsabing, walang mga pangako, ngunit puno ng pag-unawa. Ang kwento namin ni Julian ay maaaring isang kwento ng hindi inaasahang pagsisimula. Ngunit natutunan kong yakapin ang mga kahihinatnan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang lahat, sapagkat ang mga simpleng sandali ng pagninilay ay sapat na upang ipakita ang halaga ng bawat hakbang. Kung may isang bagay na natutunan ko, ito ay na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga bagay na hawak natin, kundi sa mga moment na tinatanggap natin, kahit gaano man kasimple o kahirap. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, alam ko na natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Minsan, ang mga kwento na hindi natutuloy, ang mga relasyon na hindi lumalago, ay nagiging bahagi ng ating personal na pag-unlad. At sa bawat kwento, natututo tayong magpatawad sa ating sarili at sa mga tao sa paligid natin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nandyan na ang tanong sa aking isipan. Ano nga ba ang halaga ng isang lihim kung ito ay lumabas sa araw? Kung sana, hindi ko na kailangang aminin ang mga bagay na iyon. Kung sana ay hindi ko na kailangang magdusa sa bigat ng aking mga desisyon. Pero hindi ko kayang itago pa. Kaya ito na. Nandyan na si Julian at naroroon na ako, naglalakad sa landas ng isang bagong pagkatao. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin sa hinaharap. Ang tanging alam ko, lang ay nagsimula ito sa isang pagsubok, isang mabigat na desisyon na nagbukas sa amin ng isang mundo na puno ng hindi inaasahang pangyayari. At sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na may mga bagay na hindi mo kontrolado. At minsan, kailangan mong yakapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, kahit ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Nalaman ko na hindi lang ako ang nagbago, pati na rin ang relasyon namin ni Julian. Ang una kong nararamdaman ay takot at pagkabahala. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ko na ang pagmamahal na naramdaman ko ay hindi na isang utang. Ito ay isang bagay na hindi kayang sukatin ng kahit anong halaga. Nagkaroon kami ng mga alalahanin, mga pag-aalinlangan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili kaming magkasama. Ang pagmamahal na nagsimula sa isang bayad na kasunduan ay hindi na mababago pa. Hindi ko kayang iwaksi ang lahat ng aming pinagdaanan at masaya akong natutunan ko kung paano magmahal ng tapat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa.
Pero ang mahalaga ngayon ay kung paano kami natutong magsimula muli. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong natutunan na hindi lahat ng bagay ay makikita agad. Ang mga pagkatalo, mga pagkakamali at mga desisyon na sa una ay hindi ko maintindihan ay nagbigay ng bagong pananaw sa aking buhay. Bawat hakbang na ginawa ko ay naging bahagi ng isang kwento na hindi ko alam kung saan patungo. Pero natutunan kong tanggapin ito ng buong puso. Nais kong iparating sa lahat, lalo na kay DJ Serene, na ang kwento ko ay isang pagninilay. Isang pagmumuni kung paano ang ating mga desisyon, ang ating mga lihim, at ang ating mga pagkatalo ay nagiging bahagi ng ating buhay, at kung paano tayo natututo mula rito. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin at kay Julian, pero sigurado ako na sa bawat hakbang, makakamtan namin ang tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi base sa utang, kundi sa mga simpleng bagay na natutunan namin mula sa bawat isa. At kung sakaling ang kwentong ito ay magbigay ng kahit kaunting liwanag sa mga naguguluhan o nawawala sa kanilang landas, sana ay maging gabay ito sa paghahanap ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at buhay. Maraming salamat mga kasirin sa pagtangkilik at pagsama sa ating kwento ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo at napalalim ang inyong pananaw sa buhay at pag-ibig. Hanggang sa susunod na kwento, patuloy nating pagsaluhan ang mga aral at kwento ng buhay. Ingat kayo palagi at laging tandaan, may kwento tayong lahat.